Ayan, so project update tayo. Dito tayo sa La Trinidad Benguet project dito sa Valley of Colors. So isa sa mga tourist spot kasi dito sa La Trinidad, yung Valley of Colors na yan. So bali ngayon, kapag ka pumupunta ka dito syempre, yan yung isa sa mga pinupuntahan talaga. Tingnan nyo, ito yung isa sa mga pinakamahirap. Yung may siruho ka na sa gitna, tapos meron ka pang tiles dito papunta dito sa kabila. Yan. So pasok pa rin naman. Yun nga lang, kapag ka may design yan, hindi na pwedeng gamitin yung sobra niyan. So ito yung ginagamit namin pag outdoor, lalo na dito sa La Trinidad Benguet. So ang preparation niyan, Acrytex primer tapos Acrytex cast. Ayan, so project update tayo. Dito tayo sa La Trinidad Benguet project dito sa Valley of Colors. So eventually, hatid tayo ng mga tropa dahil may mga nauwing tropa. Tapos syempre, titingnan na rin natin at isang bagay dito ay may i-share ako na isang bagay na bakit nga ba ang dami mga nangyayari sa mga sites, ano nga ba yung mga pagkukulang, ano nga ba yung kailangan nating paghandaan. So ano nga ba yung napaka-importanteng bagay sa pagkuha ng isang proyekto nang hindi lamang sa nakikita natin na yung tao o kung ano man o yung gagawin o kung saan. Ito yung proyekto natin, bali 6 na palapag ko. So ito yung nakakit namin na buhangin. Ito, yung buhangin na to, galing sa Crusher. Tuloy may nag-content nga sa akin tungkol sa buhangin. Kasi kino-content ko rin siya, bakit nga ba napaka-importante ng buhangin para sa atin. Lalo na sa atin na naghahandle ng finishing work. Pagdating sa klima, bawing-bawi. Tignan nyo yung kulay ng bubong na nilagay ni Saro. May kulay. Kulay ng Valley of Colors. So dito kasi, ang kwento pala dito sa La Trinidad Benguet, kapag ka ayan, tingnan nyo to, aligan dito. Ayan. Mamaya, papakilala natin. Ay, dito si Mavi, yung lead man natin dito. Siyempre, foreman natin, siyempre. So, isa sa mga tourist spot kasi dito sa La Trinidad, yung Valley of Colors na yan. So, bali ngayon, kapag ka pumupunta ka dito, siyempre, yan yung isa sa mga pinupuntahan talaga. So, ngayon, pagka pupunta ka dito sa Valley of Colors, ang isang bagay dito, or kapag ka may bahay ka pala dito sa Valley of Colors, merong isang bagay na iaalok pala na kung saan kapag ka nagpatayo ng bahay, hindi naman required na magpapintura ka. Yun nga lang, kapag ka gusto mo na libre yung pintura na ng bahay mo, ang ginagawa dyan, libre na ibibigay ng gobyerno yung pintura, pero sa yung labor. Pero ang kulay, yung ganon, syempre. Ayan, tingnan natin yung kung ano yung nasa bubong ni Say. At kung napapansin nyo doon, yung sa may anong tawag na ito? Ayun, sa may Valley of Colors. Yung sa mga bahayan dyan, yan na yung makikita. Ayun, yung ganon. Ito na yung ginawa ni Mami. Diba? Sa isang linggo na wala ako dito. Isang linggo ba? Yun. Nasa isang linggo na wala ako dito. Ayan, marami nang natapos. Marami nang mga nangyari. Tara, tingnan natin. Ito yung isa sa mga kinontent ko nun. Yung kung ano yung nakikita ninyo. Pero ang daming mga, syempre, ang daming mga haka-haka, kung ano man. Pero marami akong pinupunto doon. No? So, ayan o. Tingnan nyo ito. Di ba? Ayan, hinahanap ko na trabaho. Tingnan nyo, ito yung isa sa mga pinakamahirap. Yung may siruho ka na sa gitna, tapos meron ka pang tiles dito papunta dito sa kabila. Yan. Kumbaga, yung fittings, lahat na. Dapat walang pangit na installation. And then, pagdating din dito sa middle, buti nga, di natapat sa gitna eh. Pag to natapat sa gitna to, malamang sa malamang, magiging problema namin tong poste na to. Ililipat namin yung poste. Naisip nyo ba yun? Lalo na sa mga mason, tsaka tile setter dyan. Alam nyo na, ibig ko sabihin. So, eto, yung kitchen. Naka-tiles lang ba dito? Hindi na.
So, itong portion na to, yung kitchen nito, drinadraft pa lang namin. Tapos, lahat ng ginagawa namin, binabakbak ko na yung nandito na existing para mas maging maganda, mas maayos. Okay? So, may siruho pala tayo dito, tingnan natin. Ayan. So, pasok pa rin naman. Yun nga lang, kapag ka may design yan, hindi na pwedeng gamitin yung sobra niyan. Pwedeng gamitin yon dun sa kabila. Yun, dito. Yun nga lang, napapansin ko parang buo dito siguro sa portion na yun, babawi. So yun ang disadvantage pag may mga designs yung mga tiles natin. Yun yung isang bagay, kaya pagka nag-layout ako, kumbaga pinaka natin yan. Iniisa-isa natin para maikad o kung ano man. Para at least, kasi yung sinasabi nila per square meter, medyo mahirap. Dali lang kumuha, pero mahirap intindihin. Kasi Mabi, mentally, hindi ko pwedeng walayin sana to sa Biskaya. Yun nga lang, nagka-problema kami dito. No. Oo. Tsaka si Mabi kasi, siya yung gumawa dyan sa project natin sa La Trinidad. Kaya tati okay na. Kompleto na ilaw. Ako naman dito sa mga kwarto, Ayos na. ipipinish ko na yung ilalim ng kulay. So bali ito yung packer. Ito yung packer. Yung binababa para magamit kasi may attic yan. Magiging storage yung taas. So ito pa yung pinagawa ni Isay. Pinalipat niya. Ano yan? Hindi niya na tinanggal yung nasa loob. Hindi sir. Dinoblan lang ng ano. Kumbaga kung ano na yung kanya. Pagdoblan yung So, kasi napakalaki na itong hamba. 6 inches? 5 point something ano? Parang 5 point something ano. Ngayon, pinadagdagan ni client kasi ang 3 inches lang kasi yung metal stud natin tsaka metal wrap. So ngayon, kumapal na. So yun yung isang pinadagdag ni client. Kung makikita nyo pala yung PVC panel natin, akala mo fluted panel, hindi po yung fluted panel. Matagal na yan, matagal na sa market, yun nga lang. Bihira, lumalabas. Ayan, so okay na rin dito. So ito medyo malapad dahil tawag nito yung cabinet. So ganito yung nangyari dyan sa kabila. Ayan, so yung double walling natin, naging double walling talaga. Di ba? So dinagdagan ng stud para mas malapad kasi yung laki nga nung door jamb. So yung door jamb kasi natin, pangit naman talaga kapag may nosing. So ito pa yung dodoble na. Pwede mo na pala ilatag ko mga PVC. Kasi ipinish pa daw yung yung loob talaga kasama kailangan. na dami yung panels. Sino nagpipinish? Si Deo? Sila Si Rebel? Discan? So ito cast na to. Cast na to no? Master class. Cast. So ito yung ginagamit namin pag outdoor, lalo na dito sa La Trinidad Benguet. So ang preparation niyan, Acrytex primer tapos Acrytex cast. So maraming nagtatalo-talo diyan, dapat daw waterproofing. So ito yung open ceiling natin, diretsong-diretso yan. Bandoli yun, ganun siya dati. Ngayon, pinatanggal ko dahil open ceiling nga siya. Dahil sabi ko naman, wala namang biga dyan. Or parang may biga ata dito. Dito wala eh. Ngayon, mas mataas pala. Tapos pinadiretso ko na. Lalagyan na lang natin dyan ng drop lights. Para at least diretso. Para mas maganda. Mas maangas. So ito yung open ceiling niya. Ang lalagay dito is tubular na stainless. Bali, ang mauuna dyan, tiles muna bago yung railing natin. Kasi ito, may kapit naman siya ng poste to poste. Tapos, may paraan kasi kami pagkalalagyan ng poste dyan sa mga middle niyan every 3 feet para malakas, hindi ganong malayo, lalo na kapag ang gagamitin ay tempered glass. No? So, yun. Dito, yun na lang, double walling na lang. Sabi ko, sa isang linggo, sabi ko noon, malalagyan na yun ng PVC. Which is, nangyari naman. Kasi ibig sabihin, kayang gawin kaagad. Kanina nga nabanggit ko about doon sa pagkuha ng proyekto natin. No? Eventually, hindi lang naman to yung isang beses, dalawang beses, o kaya marami ng beses. Hindi yung
Kumbaga, ngayon ko lang i-share yung video na to dahil ngayon ko lang nasubukan. Actually, alam niyo yun, sabi ko kanina, hindi ko dapat inalis si Mabi dun sa lugar kung saan nagtatrabaho siya. Napakarami niya gagawin, mga cabinet, ganun. Yun nga lang, si Mabi kasi siya yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ko na kagaya nung natapos din na proyekto natin dyan dito din lang, La Trinidad. No? So, siya yung pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Kaya sabi ko, babalik ko siya dito. At yun nga yung nangyari. Salamat sa Panginoon at sa isang linggo na wala tayo dito, ayan, marami na ako nakitang improvement. Marami na ako nakitang natapos. So, yun yung hinahanap natin. So, napakahirap mag-handle ng tao sa totoo lang. Kaya napakalaking bagay nun na kahit na wala tayo dito o kaya kahit na may nagsusupervise na iba, iba pa rin talaga yung tao na alam mong makakagawa ng lahat. Ang materials, lahat ng bagay, madali lang gawin yan. Pag-handle ng mga, kung ano yung ma-deploy mo na materials, kung ano yung mga kailangan mo paghandaan. So, madali lang yon. Pero, sa pag-handle ng tao, yan ang pinakamahirap. Marami nangyari dito sa proyekto namin na to, mula pa ng umpisa. Pero, syempre, sa awa ng Diyos, nalutas na rin yun. So, tingnan nyo. Mula dito sa ceiling na to, na dati, actually, natapos naman na yan. Ang wala lang dati is yung, kumbaga, yung PVC panel and then electrical. So, yun yung mga bagay na yun. Tapos, execution ng mga worker natin. Minsan kasi, parang nagkakasama lang sila sa isang lugar, parang ganun. So, wala nang nagiging maayos. So, isang bagay pa dito na gagawin nila, ayan, marami pa. No? So, tingnan natin yung ibang portion. Sa bagay nalibot naman na natin. Kaya nga sabi ko, malaking bagay na kailangan maayos lahat. Para hindi sayang yung oras. Kasi ano nangyayari dito, kung walang tao na nagmamando sa lahat ng bagay or lahat ng pamamaraan natin, wala rin. Yun yung nangyari. Kaya nga, aminin ko sa inyo, alam nyo, yung mga nanggaling dito, wala na, hindi na no? So, yun yung isang bagay doon. Sabi ko nga, mas maganda pa na yung kumbaga, kung taos puso ko talagang gumagawa, yun yung pinaka-importante sa lahat. Iba lang kasi yung sinasabi natin na kailangan mo ng trabaho at mahal mo yung trabaho mo. Kasi kapag mahal mo yung trabaho mo, ibig sabihin, ang pinaglilingkuran mo niyan, buong pamilya mo na. So, hindi lamang din sa akin, syempre. Kasi ang isang bagay kasi, pagka may naglaro na ng mga tropa, wala na, lahat na. Damay-damay na lahat dyan. Kaya yun yung pinaka-importante sa lahat. Ito pa yung tatiles nila, Mabi. Kaya dinala ko din yung dalawang tropa dahil sila na yung kasama ni Mabi na mag-aakyat ng mga materyales na mula sa baba. Kita nyo naman siguro yung kung gaano kahirap umakyat. No? Pero ang kagandahan dito ay maganda yung lugar. So, yun yung isang bagay doon. So, si Deo, siya sa mga leadman ko yan. Ayan, so bali siya yung dinala natin dito. Acritex cast lahat to, ano? Oh, yan. So, cast lahat yan. So, dito sa outdoor, cast talaga lahat yan. So, yun ang kagandahan niya. Para at least mas maging maayos yung pintura natin. Masilya natin, mas matibay. Kung i-compare mo sa mga basic lang na mga pamamaraan, oo, madali lang yan. Lalo na kapag sabi nila, ito yung, ganito yung paraan ng pinanggalingan namin. Iba yung klima. Di wala rin, di ba? Ganun lang yun. Ayan. Acritex cast, ayan, no? Ang magiging finish din lang nito ay cast din lang. Kung ano yung preparation mo, yun na yun. Hanggang sa matapos. Okay, so panoorin nyo na lang sa page ko yun kung ano yung mga yun. Okay?